Monday morning! Magandang araw po sa bawat sa po sa atin. Kung hindi niyo pa po napapanood yung ating pong Sunday gawain sa preaching, panoorin po natin. It's about transforming our tongue. Yung ating mga sinasabi ay pwedeng baguhin ng ating pong Panginoon. I-replay niyo po Tayo pong lahat ay manalangin, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa araw po na ito. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, sa buhay ng bawat sa pusa amin. Natapos na naman po ang isang linggo na punong-puno ng pagpapala sa bawat sa pusa amin. May mga challenges, but still, Lord God, nangingibabaw po ang kabutihan mo, ang pag-iingat, karunungan, pagpapala mo, ang gabay mo po sa bawat sa pusa amin. And today, Lord, sisimulan po namin yung linggo ng masaya po kami, na kami po ay protected and guided by your word at patuloy po na ikaw po ang siya mangusap sa puso ng bawat sa pusa. Muli patawarin po kami sa lahat ng aming pong mga nagawa kasalanan. Patuloy kang mangusap sa araw po na ito. Maghari ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay mag-comment o magsabi ng Amen and Amen. Alright. Kung gusto po nating mapanood yung ating po mga gawain, yung devotion po natin, at yung ating po mga services, punta lang po kayo sa Love of Jesus Valenzuela YouTube channel po natin. Nandun po lahat na nilalagay po natin para mapanood nyo po sunod-sunod, ma-replay nyo po ang mga gawain po natin. Dalaw lang po kayo at paki-subscribe na rin po ang ating pong channel po na ito, Love of Jesus Valenzuela. Ngayon ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan po nating magkano ang kailangan mo. Lagay nyo nga sa comment section kung magkano po yung kailangan po ninyo. Kailangan nyo po ba ng 1,000,000, kalahating milyon, 10,000, 5,000, o 100? Lagay nyo po sa comment section. Marami po sa atin ay maraming kailangang bayarang utang, pero hindi po yun yung pag-uusapan po natin. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, unang Timoteo sa Gs, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kung sinusundan mo ang popular na Netflix series na Squid Games, alam mo that the plot revolves around players in a secret, deadly game. Lahat halos ng contestants ay in deep financial hardship. Baka mamaya nakikinig po sa atin, karamihan kailangan pong ng malaking pera o ng provision po. Marami ba po sa atin baon sa utang o kapos sa pangailangan? Baka sumali ka po rito sa game po na ito. No? Mostly from a gambling debts. Sino po sa atin, honestly speaking, hindi ka mahihiya, dati naman po ito, ikaw ay nagkabaon-baon sa utang, nalubog sa utang, kinapos, nawalan ng pera dahil po sa sugal. Pinag-comment, pastor ako yata yun. Isa po ako sa biktima ng espiritu ng pagsusugal at ito'y mali. At pinagsisihan ko na to. Lagay niyo po sa comment section. No, kamatayan man ang hinaharap ng bawat player in every game, the lure of the grand prize was greater. No, ibig sabihin po ng lure ay yung humaling, no? Yung desire, yung deep desire mo na manalo doon sa premyo na ibibigay po na nagpapalaro. Pero sinasabi sa Bible, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Sabihin nga po natin, ugat. Ibig sabihin po, the root cause why people tempted sa ating pong Panginoon. At marahil tayo po ay isa na rin po naging biktima dahil sa pera, nagulo po yung buhay po natin. Nalungkot po tayo. Ano po, naubos yung kayamanan po natin. Naloko po tayo. At dahil sa pera, nagkasakit po tayo. Gusto natin kumita ng pera. Na overwork, napagod na stress, nagkasakit tayo ng malala. Anybody, mag-comment nga ako kayo dyan. Pastor, ako na naman yung topic natin. And sabi po sa verse po na ito na kailangan huwag tayong magmahal sa pera. Tandaan, hindi masama
ang magkaroon ng pera. Ang masama, yung magmahal sa pera kaysa sa Diyos. Ano po? Pinatunayan ito ng ilang characters sa Squid Game Season 3. Kahit pa ilang grupo ang nabuo among them for protection and strategy, kaliwat kanan din ang betrayal nila sa isa't isa. Yun lang. At ang pinakamasakit ay ang ma-witness ang isang mother who stabbed her own son to death to protect a newborn baby and the mother from being killed by him. Even the baby's own father was willing to sacrifice his own child to win the pot money in the end. Na minsan kahit buhay na po ang kapalit, dahil sa pera pinagpapalit po natin ang buhay, ipinagpapalit natin ang pera sa pamilya, sa kalusugan, sa friendship, and there's a lot more na minsan pinagpapalit po natin, especially sa ating pong Panginoon. Anybody here, maamin ka na minsan o hanggang ngayon, Pastor, minsan talaga na ipagpapalit ko si Lord sa pera. Sunday na Sunday, wala ako sa church, nagtatrabaho ako, nagnenegosyo ako. Anybody po, mag-comment naman ho tayo dyan para may kausap po ako rito. Babasahin ko po yung mga comment po ninyo. And sabi nga, ang isang example sa Bible na taong gumawa ng masama dahil sa pag-ibig sa salapi ay si Judas Iscariote. 3 taon siyang kasama ni Jesus bilang alagad, pero dumating ang puntong nakisama siya sa mga taong galit kay Jesus. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip sa Jesus? Ito na po yung betrayal na tinatawag. Ang tanong niya sa mga punong pari, sa Matthew chapter 6 verse 15 niyo po ito mababasa. And accepting the payment of 30 pieces of silver coin, Judas sealed the deal. Ibinenta ni Judas si Jesus. Ang kanyang pag-ibig sa salapi ay higit pa sa kanyang relasyon kay Jesus. Enough to betray Jesus. Marami nag-iisip na pera ang solusyon sa lahat. Totoo, malaki ang may tutulong nito sa kaginhawaan sa buhay po natin. Pero alam din nating money doesn't buy happiness. Only temporary satisfaction. And the more we crave it, lalo tayong nagiging alipin nito at natutulak sa kasamaan at hindi lang kasamaan sa iba't ibang uri ng kasamaan. Pagnanakaw, kahalayan, material na bagay, at minsan pagpatay pa nga. Dahil lang sa pera. And sabi nga, just look at the lessons from the Squid Games players and Judas. Huwag naman sanang ganyan din ang maging ending natin sa buhay po natin. Na tayo po ay mukha na hong pera. Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 13 verse 5, no, huwag po tayo magmukhang pera o salapi. Masaya na tayo kung ano ang meron tayo sapagkat hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. No? Buti pa yung pera may tao. Pero ang tao, minsan, mukha ng pera. Hello? And, tandaan po natin po ito. Be rich in God's love and you won't need the world's treasures. Oo, importante ang pera, kayamanan. Pero, ang pagmamahal dito ay hindi na tama. We must love above all, even our possessions, material blessings, and to anyone. Huwag nating ipagpapalit ang Diyos at wala tayong ibang mamahalin ng higit kundi ang ating Panginoong Hesus. Magandang araw po sa inyong lahat. This is our challenge sa bawat isa. Describe a time when you were tempted by money. What lesson did you learn from that situation? Ano po yung natutunan nyo sa pagmamahal sa pera? Nung kayo po ay nalulun sa sugal, sa bisyo, at sa maraming pang ibang bagay, materialismo,
na talagang kumain ng sistema mo at lalayo ka sa Panginoon. And it's about time. Let's go back to God. We cannot serve two masters. We can hate God and serve the money. At the same time, we can serve the Lord and hate the money. No? Pera, hindi po pera o bayong, pera o ang ating Panginoon. Ang cash or si Christ. Mamimili lang ho tayo sa dalawa. Hindi ba tayo manalangin? Sabihin po natin, Panginoong Diyos, Ama sa langit, tulungan po ninyo ako matutong makontento, lalo na po sa inyo, at sa kung ano ang meron po ako. At patuloy na ako'y makaiwas sa naman tuksong hatid ng salapi, pera o kayamanan, o maging material na bagay. Maraming salamat po, Panginoon. Tuloy mo akong baguhin at hindi ako magmahal sa pera, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Kung meron man po sa amin nagkakaroon ng greediness sa salapi o kayamanan o sa pera, we rebuke it in our hearts in the name of Jesus. Kung meron man po sa amin, puro na lang pera ang pinag-uusapan, pera na lang ang laman ng kanyang kaisipan, puro pagkukwenta, Panginoon, ng kung paano magkamal ng pera, yumaman, Lord. Alam po namin na hindi masamang yumaman, pero kung dito lang iikot yung aming buhay at makakalimutan ka namin dahil sa kayamanan, ito po'y malaking mali na. Kaya hanggang ngayon, Panginoong Diyos, kami po'y nanalangin na, Lord, ang bawat sa puso amin ay hindi malulun. Hindi, Lord God, malunod sa kasalanan ng pagmamahal sa pera. We rebuke it sa puso ng bawat isa sa pangalan ng Panginoon. And the spirit of greediness, winawasak ng Panginoon sa puso mo right now in Jesus' name. Lord, maraming salamat po. Dalangin ko, maging sa lahat ng pangailangan po namin, Lord, you will always provide. Not our wants, but our needs, Lord. Continue na pakainin mo po kaming lahat. Isupply mo po ang aming pong hinumin, dadamtin at titirhan, Panginoon. At ang patuloy na pagpapala mo ay aming pumaranasan. Maalala po namin yung mga ipon sa parang ay hindi mo pinababayaan what for kami pong mga anak mo na special. Continue to provide for us, Lord God. Salamat din po. Ang dalangin ko sa lahat ng may sakit po ngayon, as I lay my hands, Lord God, sa pangalan ni Jesus, na ikaw ay nakikinig sa pangalan ni Jesus, sa mga latay ni Jesus, ikaw ay magaling na. Believe it by faith in Jesus' name. Pinagaling ka na ng Panginoon. Lord, I pray for for peace, Lord God, for joy, for the empowerment, Lord God, by the power of the Holy Spirit, patuloy na anumang anxiety, attack at depression sa puso ng bawat isa, winawasak mo na sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ngayon pa lamang, ang bawat nakikinig ay malaya na sa depresyon sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray, Lord God, for the spirit of forgiveness sa puso ng bawat isa, magpatawad sa lahat ng may mga galit at sama ng loob. Lord, salamat din po. Maging yung weather po namin, magulo na naman po. We pray, patuloy mong ingatan ang lahat ng gabiyahe sa mga oras po na ito, pagpasok sa eskwelahan, sa kusina, sa mga lakad po nila, at sa pag-uwi, kung paano may ingatan, sa pagpunta, Panginoon, sa mga pupuntahan mo nila, ang pag-uwi po namin ay ipoprotektahan mo rin po kami. Continue, bless our families, save our families, Lord God. Bless our communities, Lord. Bless this church, Lord God. Bless mo po ang aming pong mga gagawin, Panginoon. Bless mo po ang bawat kumpanya, napapasukan ng bawat isa. Bless mo po, Panginoong Diyos, ang mga eskwelahan. Let your name be glorified in every schools and campuses. We pray na sa online family po namin, Lord, patuloy mong ilayo sa anumang tukso at panganib pangamba. Muli, maraming salamat po. Continue empower your people. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng bless po ngayon ay mag-comment po ng Amen. Amen and praise God. Let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po na nakinig po ngayon at dalangin ko lamang po na everyday ho tayong ma-addict. No? Hindi po sa droga, kundi sa salita ng ating pong Panginoon. Sa YouTube channel, nandun po lahat ng ating pong devotions. Wala po yung midweek, yung Sunday service po natin. At yung midweek po natin sa page ng Love of Jesus Valenzuela sa FB. At patuloy lang po, maging sa page po natin sa Love of Jesus Valenzuela, nandun po lahat ng video. Panoorin, replay po natin. At huwag po tayo magsawa na laging makinig ng salita ng Diyos. At kung meron po kayong kailangan na panalangin, counseling, or meron kayong suggestion, comments, or pasasalamat, PM lamang po kayo sa muli. Maraming salamat po and see you tomorrow sa ating
Tuesday morning devotion. Stay safe po.